Hello po mga ka-good vibes, kumusta po kayo lahat? Nandito na naman po ako at bumabalik para magbasa po ng mga zodiac sign. So ang susunod ko pong babasahin ay ang zodiac sign na Aquarius. So mga Aquarius, kumusta po kayo lahat? Sana po ay nasa mabuti po kayo, kalagayan, malusog na pangangatawan at maligayang pamumuhay. So ito po ay babasahin ko po ay ang sa buwan ng April 2025. So, kukuha po ako ng 7 braha para kay Aquarius. So, ito pong 7 braha na to ay mensahe po ito galing ng iyong spirit guides, angel spirits, at sa universe. Kung ano po ang mensahe para kay Aquarius sa buwan ng April 2025. Ito po ang birthstone ng mga Aquarius ay ang amethyst. Amethyst po ang birthstone ng mga Aquarius. So, 7 braha lang po, 7 cards po. Kunin natin ano po ang mensahe para kay Aquarius. Angel spirits, angel guides, universe. May lumipad. Ito isa. The moon. So, kuha tayo dito na pangalawa. Knight of Swords. Uli, Ace of Wands, the Fool, 5, King of Swords, 6, Ace of Swords, 7, Death. So, itong cards. So, mga Aquarius. So, yung unang tumalon kanina ay the moon. The moon, Knight of Swords, Ace of Wands, the Fool. Mga Aquarius, lagi ba kayong nanaginip ng kakaibang panaginip? Naginip po kayo ng siguro may lumisan na isa sa magulang mo, ama, isa sa mga kapatid, lolo, lola, kung ano man, naginip ka po ng isa sa mga mahal mo sa buhay. At siya po ay nag-guide po sa inyo itong namayapa na po na mahal niyo sa buhay. At Aquarius, may paparating na biyahe o nagbibiyahe ka na sa buwan ng April, sa trabaho mo, siguro yung boss mo mabait sa'yo, maganda ang pagkikitungo sa'yo. Isasama ka din dito sa biyahe, minsan may travel, may paparating na biyahe, o nagbibiyahe na. Pero paparating siya, nakikita ko may paparating na biyahe, travel, local man o international, basta travel siya, paglalakbay. Kahit si Aquarius kasi, ang mga Aquarius kasi ano to sila independent ang mga Aquarius kasi. Sobrang independent ang mga Aquarius. Hindi to, ang bilis makamove on. Pag sila ay once makin-hearted, mas makamove on sila na parang kahit 1 linggo lang, 2 linggo, okay na. Kami yan sa mga Aquarius. Ang bilis nyo makamove on. Tsaka so observant kayo. May observant dito. Happy-go-lucky, good listener. May nakita ko dito, ikaw yung parang pinagkakatiwalaan. May pinagkakatiwalaan dito, hindi ko alam. Basta ikaw yung pinagkakatiwalaan, responsibilidad na pinagkakatiwalaan, siguro sa trabaho mo or pinagkakatiwalaan ng kaibigan, pinagkakatiwalaan ng kung ano man ang dapat na, basta pinagkakatiwalaan. May taong naniniwala sa iyo na
mga secret ikaw yung pinagsasabihan kasi alam niya na hindi ka ganito, hindi ka ganyan. So may ito ay si King of Swords, Ace of Swords. Ito may protection. Magdala po kayo lagi ng protection mga Aquarius. Asin. Laging lagay ng asin sa inyong bulsa. Pawang. Maglagay ang asin kasi ang pinaka the best pangontra ang mga asin. Maglagay din po kayo ng mga laurel sa inyong bulsa o di kaya sa wallet, swerte din yan. Saka before po kayo lumabas ng bahay, mag-sign of a cross po kayo. Kasi mga Aquarius, may mga taong nakatingin sa iyo. May mga taong naiinggit, na insecure sa pagkatao mo. Ang daming naiinggit, may mga taong nakatingin sa iyo. Nakataas ang kilay. Tsaka ikaw kasi wala kang pake eh. Ini-ignore mo yung mga ganong klaseng tao kasi ang inaano mo lang kasi sino ba sila, wala naman silang ambag. So, mag-ingat, maglabas sa bahay, mga Aquarius. Magdala ng protection, basta mag-sign of a cross. Lagi, magdasal bago lumabas ng bahay. Kasi ang daming nakataas ng kilay sa'yo. Ang daming nanonood, ang daming nakasubaybay sa'yo. Kahit sa online pa yan o kahit sa Facebook, anong meron ka. Anong meron ka ng mga klaseng nandun ka na naka-expose yung mga life mo. So ingat-ingat din kasi ang daming tumataas na kilay para kay Aquarius. So Aquarius, ingatan din ang iyong kalusugan. Kalusugan ni Aquarius, hindi kaya mga anak, kung may mga anak naman, ingatan ng mga kalusugan ng inyong mga anak. May ingatan ng kalusugan ng iyong mga anak, may magkasakit, disgrasya, yun. May nakikita ako dito. May mga anak kayo, may nakikita ako itong mga anak na sa may mga anak, may nakita ako ditong huwag niyo pong hayaan yung mga anak niyo na mag-isa sa bahay. Kasi ang mga bata naman kasi, dumaan din tayo sa pagkabata. The way kasi tayo, hindi tayo nag-iisip lang. Iniisip lang sa mga bata, yung paglalaro lang, laro lang, tapos kung masugatan, iiyak. Yun lang naman kasi ang ng mga kabataan. Kahit tayo noong mga bata pa tayo, ganun din. So, mga anak nyo, may mga anak, ingatan po, huwag nyong hayaan yung mga anak nyong mag-isa sa bahay. O di kayo huwag nyong hayaan na maglakad-lakad na walang kasama. Walang kasi sa dami ng mga sitwasyon, mga masamang loob ngayon. Mga masasamang tao. Huwag nyo pong hayaan yung mga anak nyo mag-isa. Kahit lumabas, kahit lang sa paglabas ng pintuan, huwag nyo pong hayaan yung mga anak nyo. Please po, ingatan nyo. Kailangan nyo, nandun kayo lagi. Kahit kung may nagtatrabaho kayo, tapos iasa nyo lang po sa kapatid niya na panganay, kung bata din po yan, siyempre laro lang din yun ang huwag niyo pong hayaan yung mga anak niyo mag-isa. Pwede lang po. Iiwanan niyo po sa taong mapagkatiwalaan niyo kung may trabaho po kayo mag-asawa or single parents ka man. Huwag niyong hayaan na iwanan yung mga anak niyo. Kasi kahit 10, 11, 12, hanggang 15, 16 years old, mga pa yan eh. Hindi pa yan sila talaga, sa mga 18 above, okay na yan. Yung mga 18 naman kasi, start to, na yan, pwede na yan, nag-start, yung mga 18 years old, start na kasi yan sa mga nag-adult na. So, from 0 month old hanggang 17 years old, huwag niyo pong hayaan, lalo na po yung mga batang naglalaro pa. Huwag niyo po siyang iwanan na mag-isa sa bahay. Huwag niyo hayaan na lumalabas, nagpupunta o nagkasama yung mga barkada. Tsaka kung maggalit po kayo sa mga anak niyo, huwag niyong pagalitan na basa-basa. Yung kalmado lang, yung kailangan yung
advice ng mahina, yung mga ganun. Pag-ingatan nyo talaga yung mga anak nyo. May nakita din kasi ako ditong danger situation na sa mga may mga anak. May mga anak. So please po, huwag nyo hayaan yung mga anak nyo na mag-isa. At may nagkasakit. Yun. Yun na nakikita ko dito. Yun na naman sa buwan ng April. So sa taon ng 2025. May mga pagsubok na dadaan. Pero malampasan din. Sa April, may responsibilidad si Aquarius. Huwag masyadong magwalas-walas ng pera. Kung magbili-bili ng ganito, kailangan yung bilhin ay ang importanteng bagay lang. Huwag basta-basta magbibili ng wala namang kahulugan. Ipon-ipon din po kasi lagi pong lumalabas ang pera sa kamay. Okay po. So, yan po muna. Kukuha tayo ng 3 card dito. Mensahe ito galing kay Universe. Para kay Aquarius. So, itong 3 cards na to ay mensahe galing kay Universe sa buwan ng April 2025. So, Universe, ano po ang mensahe nyo para kay Aquarius sa buwan ng April 2025? Mensahe po galing kay Universe. So, 3 cards lang. Isa. Ito sa ilalim. Tapos ito sa gitna. May nahulog. Ito na lang. So, yun. So, itong 3. Ito yung una. Tingnan natin kung anong positive. Maganda siya. The Anchor. Stability, security, playing safe, great love, support, good fortune. Ang ganda ng mensahe ni Aquarius, galing kay Universe, positive siya. So, the Anchor. So, kahit mga pagsubok na yan, malalagpasan niya ni Aquarius kasi matapang sila ang mga Aquarian, matatapang sila sa hamon ng buhay. So, independent, sobrang independent. So, sunod ay ang neutral, the garden, socialization, parties, gathering, large group friends. Oo. Kasi nga sa mga Aquarius may yung secret keeper, mapagkakatiwalaan. So ito yung mensahe na si Aquarius ay sobrang independent at mapagkakatiwalaan. So may nakikita ako dito na yun nga sinasabi ko na may sikreto na ikaw lang ang nakakaalam. Sinabi niya sa iyo kasi alam niya mapagkakatiwalaan ka. Susunod ay neutral din, the stork. Change, movements, beginning, flexibility, changeability, moving house. Maganda. Wow, sana moving house. So maganda siya, walang negative. So napakaganda ng inyong mensahe. Positive tsaka neutral. So maganda ang mensahe. Universe para sa inyo mga Aquarian. So yan lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam.